Good morning, everyone. And now, requesting everyone to please rise. In Psalm 101, verses 1 to 5, make a joyful noise to the Lord, all the earth. Serve the Lord with gladness. Come into his presence with singing. Know the Lord, he is good. It is who made us, and we are his people and the sheep of his pasture. For our opening prayer, to be led to us by Pastor Nelson Howell. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Our Heavenly Father, we thank you, Lord, na kami po ay binigyan ninyo ng pagkakataon sa pagsamba sa iyo, Panginoon. Then we pray. Amen. For our opening hymn, let's sing Trust and Obey. We'll give the time to Pastor Rosalia Kawi for rendering a song. Requesting everyone to please rise for our celebration. Praise God from whom all blessings flow. For pastoral prayer to be led to us by Reverend Rodel B. Palate. Shall we bow down our heads and close our eyes para sa panalangin? Our God and ever loving Father, we really would like to praise and thank you, dear God, for this very wonderful day. Wherein, oh God, we are all gathered here in this sanctuary, dear Father, for the purpose, oh God, of giving glory and honor to your name through this fellowship. And through, O God, for the listening of your word. May I ask everybody to please stand? If you have the Bible with you, please open with me in the book of Galatians, chapter 2, verse 20. Ang salita ng Diyos, magsabing sa Galatians chapter 2, verse 20, kaya hindi na ako ang nagbubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko ngayon at sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang Panginoon mag-bless ng kanyang salita at pinignuan na mag-upo. We'll give the time to Pastor Rosalia Kawi.
let's now prepare our hearts as we listen the Word of God given to us by Reverend Rodelby Palate. Sa muli, again, I would like to greet you all. Good morning, magandang umaga sa lahat. Give applause. So we praise and thank the Lord for this very opportunity na tayo ay dito, nagkatipon-tipon for this very purpose na tayo ay makatanggap ng mga paalaala na nagmumula sa salita ng Panginoon para ito ay maging gabay natin sa ating pang-araw-araw na bumuhay habang tayo ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Na magsiyuko at ipigit natin ang ating mga mata para sa panalangin. Again, Heavenly Loving God, we would like to commit unto you the study of your word. Father, that you are going to use your holy word to speak into our hearts. Amen and amen. Pakisabihan yung katabi mo, magandang umaga, magandang tanghali. Sa muli, ang lahat ng pangyayari, ang lahat ng bagay ay pasalamatan natin ng Panginoon. Bagkus tayo ay mga anak niya, mga hinirang, mga pinili niya, mga tagasunod niya. At yan ay isa sa pinakamalaking titulo na mayroon tayo habang tayo ay nandito sa mundong ito, na tayo ay mga anak ng Diyos. Amen? Amen. Yan ang pinakamalaking pagmamayari o pinakamalaking kayamanan na matatanggap ng isang tao, na ang tao ay mayroong relasyon, mayroong koneksyon, mayroong pakikipag-ugnay, no, may ugnayan sa ating dakilang Panginoon. Kasi out of billions of people all around the world, makikita natin sa statistics na napakaliit lang na porsyento ang mga totoong tagasunod ng ating Panginoon. And even the Philippines alone, kung titingnan natin ang Pilipinas, napakaliit lang ng porsyento ng mga tao sa Pilipinas ang talagang totoong tagasunod ng Panginoon. Maraming na kilala sa ating Panginoon, pero maliit lang yung mayroong relasyon, mayroong koneksyon, mayroong totoong relasyon, no, sa ating dakilang Panginoon. At yun dapat sana ang maiintindihan ng isang tao kung tunay ba nakamtan niya na, nakamit niya na yung tunay na relasyon sa ating dakilang Panginoon. Kasi iba yung sabihin natin na ako kilala pang Diyos, pero iba yun sa sinasabi natin, ako ay may relasyon sa Panginoon. Iba yun. No, iba yung kilala mo na ang Panginoon. Ang daming tao na nakakilala sa ating Panginoon, pero walang relasyon. Ang hinahanap sa Panginoon, mga kapatid, yung tao na may totoong ugnayan, na may totoong relasyon sa Panginoon. And then, ikaw at ako, dapat sisiguruhin natin yun, na sa ating paninilbihan sa Panginoon, hindi lang tayo naninilbihan sa wala. Dapat tayo ay naninilbihan sapagkat tayo ay anak na ng Diyos. Anak hindi lang sa bibig, hindi lang sa bunganga, kundi makikita sa ating mga buhay. Amen? Amen. Kasi maraming mga tao na umaangkin na anak ko ng Panginoon, pero yung buhay nila, napakalayo. Napakalayo. No? Bakit ba? Maging anak lang ng Panginoon kung araw ng linggo. Pagdating ng Lunes hanggang sa iba na. No? Iba na yung pinupuntuhan, iba na yung mga ginagawa, hindi mo na masasabi na anak siya ng Diyos. Kaya when we say we are God's children, we need to be sure. Kailangan sigurado tayo. Sigurado tayo na tayo ay anak talaga ng Diyos. Kasi walang anak ang Diyos na yung kabilang paa sa Panginoon, yung kanyang kabilang paa niya ay nasa mundo. Hindi mo pwede yun. Kasi pag sinabing anak ka ng Panginoon, anak ka talaga ng Panginoon. No?
So, hindi pwedeng anak ka lang ng Diyos pag tuwing linggo. Mga brother, hindi tayo malalagay sa alanganin. Bakit? Kasi bigyan tayo ng buhay natin si Jesus. Sabi ni Paul, I no longer live, but Jesus lives in me. Kaya huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-worry sa mga pangailangan mo because Jesus is the one living in your heart, in your life, then the Lord will take over everything that we need. Ano? Minsan kasi tao lang tayo. May mag-worry, di ba? Minsan nag-worry tayo, minsan may mga pag-aalaala tayo sa mga pangailangan natin ahead, in the future. That's normal. Pero huwag natin kalimutan that Jesus living in our hearts. Kaya ni Jesus yan, kapatid. Amen? Yung hindi mo kayang gawin, kaya ni Jesus. Yung pag-iwas sa kasalanan, hindi man natin kaya yan. Pero dahil nandiyan si Jesus, makayanan natin ang pag-iwas sa kasalanan kasi siya pinag-drive ng buhay natin. Pero pag ikaw ang nag-drive ng buhay mo, wala si Jesus, wala na. Ang kasalanan doon sa unahan, wala na. I-welcome ka na niya at may praise mo na yung kasalanan kasi wala si Jesus. Pero pag nandiyan si Jesus, iiwas yan. Hindi ka niya dadaan sa peligro. Hindi ka niya dadalhin sa pamilya. Kasi si Jesus, dadalhin niya tayo sa tamang daanan. Tamang lugar na kung saan ma-i-experience natin ang kasaganahan, ang blessing ng Panginoon. Amen? Amen. So ngayon alam na tayo ng Panginoon. Now is sure. Amen? Amen. Dapat alam natin yun, ha? Kasi huwag lang sabihin na anak ako ng Panginoon, Pastor, kasi perfect ang attendance ko sa church. Mali po yun. No? Anak ako ng Panginoon kasi top title ako ng Kalatao Alliance Church. No! That's not the measurement. That's not the indicator how you have been saved. Huwag mong sabihin, ako yung may malaking donation sa church Ako yung nagbibigay ng pangangailangan ni Pastor Ako yung namamasahe sa kanyang mga pupuntahan Kaya ligtas na ako. Mali po yun. Hindi po yun ang sukatan ng kaligtasan. Amen? Ang sukatan ng kaligtasan, mga kapatid, na yung buhay mo, tinanggap mo na at pinanutuo mo at nagkaroon ka ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus. Yun ang sukatan ng kaligtasan. Hindi yung top donor ka, top tither ka, wala kang absent sa fellowship, wala kang absent sa Thanksgiving, wala kang absent sa prayer meeting. No, hindi po yun. Kaya naligtas kasi ibinigay mo yung total trust mo kay Lord. Bakit mo ibinigay sa Kanya yung total trust and faith mo? Kasi alam natin sa sarili natin na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. May isang tao sabi niya, alam mo gusto? Kung ang kaligtasan ay yung pagpunta ng church, sabi niya, pagsamba, para maligtas ako, sabi niya. Hindi ko na kailangan magpunta ng simbahan. Magpagawa mismo ako ng sarili kong simbahan sa loob ng bahay. No, di ba? Galing, di ba? Kung ang kaligtasan, sabi niya, simbahan, magpagawa ako ng napakagandang simbahan sa loob ng bahay ko. Kung yun ang sukatan ng kaligtasan. So sabi ng mayaman na hindi yun. Ang sukatan ng kaligtasan na i-surrender natin ang buhay natin kay Jesus. Tanggapin natin si Jesus. At pagkariin natin si Jesus sa buhay natin para tayo ay maligtas. Amen? Amen? So mga kapatid, totoo na bang nag-hari si Jesus sa buhay natin? Amen? Kung totoong nag-hari si Jesus sa buhay mo, makayanan mo ang lahat ng mga pagsubok. No? Kahit nagaano magbigat ng mga pagsubok na madadaanan natin along the way, hindi tayo mag-give up. Bakit? Kasi nandiyan si Jesus nakasama natin. Kahit anong problema, kahit anong lindol ang darating, kahit anong bagyo ang darating, hindi tayo matatakot bagkus nandiyan si Jesus nakasama natin. Baka sabi nga, grabe, no? Problema ko, Pastor ba? Ang dami, pero nakayanan man. Why? Because Jesus is active and living in your heart. Kaya sabi ni Paul, I no longer live,
but Christ lives in me. We can do all things because of the Lord Jesus Christ. Huwag kang magmalaki. Kaya ako naging ganito kasi matibay ako ka. Grabe ako. Matalino ako. Kasi masipag ako. Parang sinulong ko na yung glory. Ano? Hindi. Dapat, sabi ni Paul, nagagawa natin ang lahat ng bagay. Na-accomplish natin ang mga bagay-bagay because of the Lord Jesus Christ living in us. Kung ano man ang manadatnan ng ating district, hindi yung tayo sa akin. Kung ano man ang mararating ng ating district in 4 years, from today until 2029, hindi yung tayo sa akin. Because of the power of the Lord Jesus Christ, the Lord of SMCCD. Amen? Wala tayong dapat na ipagmalaki mga kapatid kasi ang lahat ay galing sa Diyos. Pinamana lang din sa atin yung galing, talino, talent, skills, mga material na bagay, lahat, mga ano man ang mayroon tayo, hindi yan atin. Galing sa Diyos yan. At gagamitin natin ang lahat ng mayroon tayo para sa ikarangalan at ikapupuri ng pangalan. So kung anong mayroon ka, gamitin mo yan para kayo. Hindi mo gamitin para ipagyapang. No? Huwag natin gamitin ang mga bagay na mayroon tayo para ipagyapang kung sino tayo hindi. Diyan ka na lang. Ako na lang muna mag-drive ng buhay ko kasi gusto kong pumunta doon. Gusto kong pumunta doon sa madilim. Diba? Malaking kwan yun, pagpabago yun na maobserbahan ng pamilya namin na may ginagawa si Lord sa buhay natin. Amen? Pero kung sabihin ng anak natin, ano man yan, Mapa? Kalabas mo na lang simbahan na ganyan ka na? walang pinagbago yung ugali mo, okay lang yun. Dapat may makita sila na binabago tayo ng Panginoon para maging karakter ni Jesus. Amen? Pag yan makita ng pamilya mo, yan ang pinakamalaking kayamanan na may iwan natin sa kanila. Na tayo ay may pananampalataya sa Panginoon. Amen? Yan ang pinaka-the best na kayamanan na makikita ng pamilya natin. Na tayo ay may close relationship with our God. Hinihiling ko ang lahat magsitayo tayo mga kapatid. Please close your eyes and bow your head. Then, tingnan mo yung buhay mo kapatid. Kumusta ka na? Kumusta yung relationship mo kay Lord? Magulo ba? Sigsag? Hindi klaro? Nanulit mo na ngayon. Huwag kang umuwi sa bahay mo na hindi klaro yung ugnayan mo kay Jesus. Dapat klaro yun. Kung ano man yung isang bagay na dapat mong klaruhin sa buhay na ito, dapat klaro yung relasyon natin kay Lord. Hindi pwede na sabihin natin, anak ako ng Diyos na walang ebidensya. Dapat may ebidensya. Pag sinabi natin, anak ako ng Panginoon, dapat may katibayan ako. Ang katibayan na yun ay binago ni Jesus yung buhay. Kapatid, suriin mong mabuti yung buhay. Tingnan mong mabuti. Tingnan mong maigi. Kumusta si Jesus? Talagang si Jesus ba naghahari sa buhay mo totally? O naghahari lang siya partially? Dapat hindi partial, kapatid. Dapat walang partiality. Dapat total lordship of the Lord Jesus Christ that will took place in your whole life. Sabihan mo si Lord, Lord, here I am. Panginoon, here is my life, Lord. Please, rule over, reign into my whole life, oh God. From head to foot, Lord, you're the owner of this life. Please come in. Please reign. Please rule, oh God, in my life wholeheartedly. Kapatid, sabihin ko si Lord, Lord, forgive me for all the sins that I've committed. Patawarin niyo po ako, Panginoon, sa lahat ng kasalanan na aking nagawa. Linisin niyo po ako. And starting today, Lord, I will commit. Sabihan mo si Lord, kapatid, simula sa araw na ito, Panginoon, aking ipinapangako na ikaw lang ang sisilbihan ko habang ako ay nabubuhay sa mundo ito.
Lord, I will help my pastor to spread the gospel. I will help the church, the evangelism team, to spread the good news. And the good news is how you have transformed my life, Lord. Yun ang dapat kong ipagmalaki. Yun ang dapat kong ipagmayabang kung paano ka nabuhay sa buhay ko, Panginoon. Kung paano mo binago, Lord, yung buhay ko. Yun ang dapat kong i-share doon sa aking mga kapatid na wala pa dyan sa iyo, Panginoon. Oh Lord God, ang dami pang tao ang nasa kadiliman. Then sabi ng isang hymn ni Albert Benjamin Simpson, day by day, thousands of souls are dying every day. Lord, gamitin niyo po ako na bago mamatay ko mga kaluluwa na yun, ay maparatingan ko ng inyong mensahe ng kaligtasan. Para Panginoon, wala silang pagsisisihan. Hindi nila ako sisisihin bandang huli, bagkos na iparating ko sa kanila ang plano mo. Yun ang plano mo na iligtas sila. Thank you so much, God, for your words this morning. Thank you for awakening our hearts this morning. Thank you, Lord God, for letting us search, oh God, and have some inventory check of how are we before thy sight. Thank you so much, oh God, for bringing us into this reflection that we need to see to it, that we need to have that clear relationship unto you by having you in our lives, surrendering our lives to you, and asking you, Lord God, to rule over and reign over in our whole life. Thank you for your words of reminders to us, that we need to hold on to these words, and we need to give value to these words in order for us to live the life that you have planned for each one of us. All the praises and glory belongs to you, Lord. We commit everything with Pastor's giving, and all of us will say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating katilang Panginoon. Praise God. Salamat sa salita ng Panginoon para sa acknowledgement and some announcements. Will give the time to Pastor Rose. Once again, good morning everyone. To God be the glory for His faithfulness and goodness in our lives. And then, praise God that we are here today to celebrate His greatness. And also, thank you for your presence sa umagang ito. You might have other obligations kayo, nandito kayo to make these activities successful. Thank you sa inyong presensya. And then I would also want to express a gratitude to our DMS for sharing with us a wonderful message of God's Word this morning. Napakalaking aral para sa atin. Challenge para sa atin ang mensahe ng Diyos. Thank you, DMS. To Pastor Rose, for our closing hymn, let's sing To God Be All, To God Be the Glory. Requesting everyone to please stand. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. Where there is life and atonement for sin, and open the life that all may go in. For closing prayer and benediction, we'll give the time to our speaker. Kaya tayo'y manalangin. Shall we bow down our heads and close our eyes para sa panalangin?
Abang banal at makapangyarihang Diyos, kami po ay taos puso nagpapasalamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. At sa lahat, Panginoon, ng gagawin mo pa sa buhay namin. We would like to say thank you, Lord. And Father, thank you so much for allowing us once again to be challenged by your word. Dear Father, let it be na lahat ng salita mo, Panginoon, namin narinig sa araw na ito, sa umagang ito, Panginoon, ay magiging isabuhay namin sa aming patuloy na pamumuhay, and we need to put it, O God, into practice. That, Lord, as we go home, mayroong mangyayari talaga, Panginoon, sa mga salita mo na iyong ipinapos, pinarating sa amin sa Panginoon. Father, this is my prayer, that you will to bless this church, you will to bless their ministry, Lord God, in the leadership of their host pastor, the Reverend Pastor and Mrs. Kawi, their Father. We thank you, Lord, and the rest of the safety and the rest of the members, Panginoon, gamitin niyo po sila. Lord God, to enforce the ministry that you have entrusted to each one of them. That, Father, at the end of the day, Lord, your name will always be given the highest glory, praise, and honor in everything that they do. And Father, as we dismiss ourselves and as we commune with each other through the fellowship, remaining fellowship that we have today, may you be to be with us and bless our sharing time together. And Father, at this very juncture, may I now declare pronounce thy overflowing, continuous overflowing abundance and blessings to be upon this church in all aspects of the life. In the blessed name of God the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship, the sweet communion of the Holy Spirit be with us from now on until the Lord's coming. Amen and amen. God bless.